Akala mo kagabi, perfect na yung ginawa mong hapunan. Salad, steamed gulay, walang mantika. Sabi mo pa nga sa sarili mo, ang healthy ko na talaga. Pero paggising mo kinaumagahan, parang may kakaiba. Nahihilo ka, nanginginig o hindi mo maigalaw ng maayos ang braso. Marami ang iniisip siguro dahil sa pagod o baka mataas lang ang BP. Pero alam mo bang minsan, ang gulay mismo ang dahilan? Oo, gulay. Yung akala nating nagbibigay lakas, minsan pala tahimik na nagdudulot ng panganib. Sa edad na lampas 60, nagbabago ang paraan ng katawan natin sa pagtanggap ng pagkain. Yung gulay na nakabuti sa atin noon, pwedeng maging pasanin ngayon, lalo na kung mali ang oras o paraan ng pagkain. Kaya sa video na ito, aalamin natin ang 9 na karaniwang gulay na pwedeng magpataas ng stroke risk kapag mali ang kain. Pero huwag kang mag-alala. Ituturo ko rin kung paano mo pa rin sila pwedeng kainin ng ligtas para manatiling malakas, malinaw ang isip at matatag ang puso kahit lampas 60 na. Dahil minsan, hindi sa kung ano ang kinakain mo nakasalalay ang kalusugan, kundi paano at kailan mo ito kinakain. Number 9. Spinach. Spinach o alugbati, isa sa mga gulay na halos ituring na superfood. Siksik sa iron, magnesium at antioxidants. Kaya naman marami sa atin, lalo na ang mga seniors, pinipiling isama ito sa araw-araw na diet. Pero alam mo bang paglampas 60, pwedeng magbago ang epekto nito sa katawan? May tinatawag na oxalate sa spinach, natural na compound na kumakapit sa calcium. Habang bata pa tayo, mabilis itong nailalabas ng kidney. Pero pag tumatanda, bumabagal ang function ng kidneys at tumitigas ang mga ugat. At karamihan sa mga seniors, umiinom din ng calcium o vitamin D supplements. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, spinach plus calcium supplement plus mahina ang kidney, nagkakaroon ng mga calcium oxalate crystals. Parang buhangin sa tubo, unti-unti nilang binabarahan ang maliliit na ugat sa utak. At kapag humina ang daloy ng dugo, bumababa ang oxygen. Diyan nagsisimula ang tinatawag na silent stroke. Tahimik pero delikado. Hindi ibig sabihin masama na ang spinach. Kailangan lang baguhin ang paraan ng pagkain. Tips para ligtas: kainin ang spinach sa umaga o tanghali, hindi sa gabi. Iwasan sabayan ng calcium o vitamin D supplements. Kung may problema sa kidney o puso, tanungin muna ang doktor. Ang spinach ay parang kaibigan. Nakakatulong kapag tama ang oras, pero pwedeng makasama kung hindi mo susundin ang limitasyon. Kaya tandaan, respetuhin ang katawan mo at irerespeto ka rin ang kalusugan mo. Number 8. Broccoli. Broccoli, paborito ng maraming health-conscious seniors. Siksik sa fiber, vitamins at antioxidants na panlaban sa sakit sa puso. Kaya nga tinatawag itong gulay ng kalusugan. Pero alam mo bang kapag may iniinom kang gamot sa dugo, pwedeng maging komplikado ang epekto nito? Ang broccoli ay mayaman sa vitamin K. Ang trabaho nito ay tumulong sa pamumuo ng dugo. Maganda ito kung bata pa. Pero pag may edad na at umiinom ka ng blood thinner tulad ng warfarin, Plavix o kahit aspirin, nagkakaroon ng tug of war sa loob ng katawan mo. Kapag nasobrahan ka sa broccoli, pwedeng masyadong kumapal ang dugo. Delikado lalo na kung may history ka ng stroke o high blood. Pero kung bigla mo namang ititigil, pagkatapos mong kainin ito ng madalas, pwedeng numipis naman ang dugo na nagdudulot ng madaling pagpasa, pagkahilo o minsan internal bleeding. Ibig sabihin, hindi broccoli ang problema, kundi ang biglaang pagbabago. Ang katawan ng mga seniors ay sanay sa ritmo. Kaya kapag nagbago ka ng walang transition, doon nagsisimula ang gulo. Ang katawan ng matatanda ay sensitibo sa biglaang pagbabago. Kaya ang sikreto sa pagkain ng broccoli ay balanse at regularidad. Hindi kailangang alisin, pero huwag din sosobra. Tips para ligtas: panatilihing pare-pareho ang dami ng broccoli sa weekly diet. Huwag biglang dagdag o tigil, lalo na kung may gamot sa dugo. Sabihin sa doktor kung gaano kadalas kang kumakain ng broccoli. Ang broccoli ay tunay na kaibigan ng puso. Pero tulad ng lahat ng magagandang bagay sa buhay, kailangan ng balanse. Hindi sa dami, kundi sa disiplina. Number 7. Romaine lettuce.
Romaine lettuce, paborito ng mga senior na gustong magaan sa tiyan at healthy dinner. Mababa sa calories, madali tunawin at sinasabing maganda sa puso. Pero alam mo bang kapag kinain mo ito sa maling oras, lalo na sa gabi, pwede nitong pataasin ang risk ng stroke habang natutulog ka. Ang romaine lettuce ay isang natural diuretic. Ibig sabihin, pinapadalas nito ang paghihi. Para sa mga bata, walang problema yan. Pero paglampas sa 60, bumabagal na ang kidney function at humihina rin ang thirst signals ng katawan. Ibig sabihin, hindi mo na agad nararamdaman kapag dehydrated ka na. Kapag dehydrated ka sa gabi, lumalapot ang dugo habang natutulog. At kapag sabay pa sa iniinom mong gamot sa high blood o diuretic, pwedeng bumagal lalo ang daloy ng dugo. Perpektong kondisyon para mabuo ang maliit na clot na sanhi ng mild stroke. Pero hindi ibig sabihin, bawal na ang lettuce. Ang sikreto, timing. Tips para ligtas. Kainin ang romaine lettuce sa tanghali o maagang hapon. Iwasang gawing late-night salad. Kung kakain ng greens sa gabi, uminom ng isang baso ng tubig kasabay para maiwasan ang dehydration. Ang lettuce ay parang pahinga. Maganda sa katawan kapag tama ang oras. Pero kapag mali ang timing, pwedeng magdulot ng tahimik na panganib. Number 6. Raw carrots. Carrots kilala bilang gulay para sa mata at kalusugan. Madalas itong kainin ng hilaw dahil healthy snack daw, mababa sa calories at mataas sa beta-carotene. Pero para sa mga seniors, lalo na sa lampas 60, may kailangan kang malaman. Kapag mali ang oras ng pagkain, pwede itong makasira ng balanse ng dugo at magtaas ng stroke risk. Ang hilaw na carrots ay mabilis tunawin ng katawan. Dahil doon, bigla ring tumataas ang blood sugar levels. Kung bata ka pa, walang problema. Mabilis ang metabolismo, pero sa edad na 60 pataas, mabagal na ang pagtunaw at madalas may prediabetes o diabetes. Kapag kumain ka ng carrots bago matulog, pwedeng tumaas ang asukal. Tapos biglang bumaba habang tulog ka. Ang pagbaba na yan, nagpapataas ng stress hormones tulad ng cortisol at adrenaline. Ang epekto? Tumataas ang presyon ng dugo at sumisikip ang mga ugat. At kapag sabay sa dehydration o pagkapagod, yan ang perpektong kondisyon para sa mini-stroke o heart strain. Hindi ibig sabihin masama ang carrots. Kailangan lang ang tamang kombinasyon at oras. Tips para ligtas. Iwasang kumain ng hilaw na carrots bago matulog. Kainin sa umaga o tanghali para may oras ang katawan na tunawin. Ipares sa protina o healthy fats tulad ng mani, yogurt o itlog para mabagal ang sugar absorption. Ang carrots ay nagbibigay ng liwanag sa paningin, pero sa maling oras, pwedeng dumilim ang pakiramdam. Kaya piliin ang tamang oras para manatiling malinaw, hindi lang ang mata, kundi pati isip at dugo. Number 5. Garlic, bawang. Bawang. Kilala bilang isa sa pinakamakapangyarihang natural na gamot. Pinupuri ng mga doktor dahil nakakapagpababa ng blood pressure, nakakatulong sa puso at panlaban sa impeksyon. Kaya karamihan sa mga seniors araw-araw itong kasama sa luto o iniinom pa nga bilang supplement. Pero alam mo bang kapag may iniinom kang maintenance sa dugo, pwedeng magdulot ng panganib ang sobrang bawang? Ang bawang ay may taglay na allicin at sulfur compounds. Ito ang dahilan kung bakit ito natural na blood thinner. Ibig sabihin, pinapadaloy nito ng mas mabilis ang dugo para hindi mabuo ang clot. Maganda ito. Maliban na lang kung sabay mo itong iniinom sa gamot na may kaparehong epekto. Kung umiinom ka ng warfarin, clopidogrel, o kahit simpleng aspirin, at sabay kang gumagamit ng garlic supplement o sobrang daming bawang sa pagkain, pwedeng masyadong lumabnaw ang dugo. Kapag nangyari yan, nagiging marupok ang maliliit na ugat sa utak. Ang resulta, madaling magdugo, mahilo o mawalan ng balanse. Mga senyales ng hemorrhagic stroke. Hindi ibig sabihin itigil mo na ang bawang. Tandaan, ang solusyon ay disiplina, hindi pag-iwas. Tips para ligtas. Iwasan ang garlic supplements kung may blood thinner na gamot. Gamitin lang ang bawang sa luto, hindi hilaw o concentrated. Pansinin kung madalas kang magkapasa, mahilo o mapagod. Senyales na masyadong manipis ang dugo.
Ang bawang ay parang gamot, pwedeng magpagaling o makasama depende sa paggamit. Kapag tama ang timpla, ito'y proteksyon. Kapag sobra, tahimik nitong sinisira ang balanse ng katawan. Number 4. Onions, sibuyas. Ang sibuyas, hindi mawawala sa kusina ng Pilipino. Pampasarap, pampalasa at sabi nga ng mga doktor, maganda para sa puso at daluyan ng dugo. Totoo naman yon, pero paglampas 6 na po, at lalo na kung may iniinom kang gamot para sa high blood o sa pagdaloy ng dugo, kailangan mo nang maging maingat. Ang sibuyas ay may natural na compound na tinatawag na quercetin. Ang trabaho nito ay paluwagin ang mga ugat para bumaba ang blood pressure. Maganda, di ba? Pero kung sabay sa gamot na may kaparehong epekto, gaya ng losartan, amlodipine, o maintenance mo sa dugo, pwedeng masobrahan ang pagbaba ng pressure. Kapag sobrang baba ng pressure, bumabagal ang daloy ng dugo at oxygen papunta sa utak. Kaya may mga seniors na biglang nahihilo, nanlalambot, o parang nangingitim ang paningin. Lalo na sa gabi, sa ganitong kondisyon, kahit banayad lang, pwedeng mag-trigger ng mini-stroke o fainting episode. Pero hindi ibig sabihin na dapat iwasan mo na ang sibuyas. Ang kailangan lang ay balanse at tamang paraan ng paggamit. Tips para ligtas. Gamitin ang sibuyas bilang pampalasa lang, hindi main dish. Lutuin muna bago kainin. Binabawasan ng init ang lakas ng quercetin. Iwasang kumain ng maraming sibuyas sa gabi, lalo na kung may high blood meds ka. Ang sibuyas ay parang kaibigan. Nagpapagaan ng loob pero kapag nasobrahan, pwedeng makasama. Kaya sa lahat ng bagay, tandaan, kahit ang maganda, kapag sobra, nagiging panganib. Number 3. Corn, mais. Ang mais, paboritong comfort food ng maraming Pinoy seniors. Nilaga, sinigang na may mais, o kahit yung corn soup sa merienda. Nakakabusog, mura at akala ng lahat laging healthy. Pero alam mo bang ang mais, kahit gulay ang tingin natin dito, sa katawan ay mas kumikilos tulad ng starch o parang tinapay. Kapag kumain ka ng mais, mabilis itong nagiging glucose, natural sugar ng katawan. Para sa bata o aktibong tao, okay lang yan kasi nagagamit agad bilang energy. Pero sa seniors, lalo na sa may diabetes o high blood, mabagal na ang paggamit ng asukal ng katawan. Kaya ang nangyayari, tumataas bigla ang blood sugar, tapos biglang bumabagsak habang natutulog. Kapag biglang bumaba ang asukal, naglalabas ang katawan ng stress hormones gaya ng adrenaline at cortisol. Pinapabilis nito ang tibok ng puso, pinasisikip ang ugat, at pinapalapot ang dugo. Perpektong kondisyon para magkaroon ng clot o mild stroke. At kung gabi mo ito kinain, mangyayari ito habang natutulog ka. Hindi naman kailangang iwasan ang mais. Kailangan lang ang tamang oras at kombinasyon. Tips para ligtas. Iwasang kainin ang mais bago matulog o sa gabi. Kainin sa umaga o tanghali kapag mas aktibo ang katawan. Ipares sa protina o healthy fats tulad ng itlog, avocado o mani para bumagal ang sugar absorption. Piliin ang fresh corn kaysa processed products tulad ng cornflakes o cornmeal. Ang mais ay parang alaala ng kabataan. Matamis, masarap, pero kailangan ng tamang oras para hindi maging pabigat sa katawan. Tandaan, kahit simpleng pagkain, kapag mali ang timing, pwedeng maging tahimik na panganib. Number 2. Asparagus. Asparagus. Madalas nakikita sa mga healthy meal plans ng mga doktor at dietitian. Magaan, eleganteng tignan at puno ng vitamins para sa puso at balat. Kaya marami sa mga seniors iniisip na ito ang perpektong ulam sa gabi. Pero, alam mo bang kapag mali ang oras ng pagkain, ang asparagus ay pwedeng pataasin ang stroke risk habang tulog ka? Ang asparagus ay isang natural na diuretiko. Ibig sabihin, pinapadalas nito ang paggihi at inilalabas ang sobrang tubig sa katawan. Kapag bata ka pa, walang problema dahil mabilis kang nakakabawi ng hydration. Pero sa edad na lampas 6 na po, bumabagal na ang kidney function at hindi na agad nararamdaman ng katawan kapag nauuhaw. Ang resulta, dehydration. Kapag kulang sa tubig, lumalapot ang dugo. Kapag sabay pa sa maintenance o gamot sa high blood,
lalo pang bumabagal ang sirkulasyon ng dugo. At habang natutulog ka, yan ang kombinasyong pwedeng magbunga ng small clot o mini stroke. Tahimik lang pero delikado. Pero hindi ibig sabihin masama ang asparagus. Sa tamang oras at paraan, proteksyon pa rin ito sa katawan. Tips para ligtas. Kainin ang asparagus sa tanghali o maagang hapunan. Iwasang kainin sa huling kainan bago matulog. Uminom ng maraming tubig o sabayan ng mga pagkaing hydrating tulad ng pipino o pakwan. Kung may gamot ka para sa high blood o kidney, itanong sa doktor kung okay ang asparagus sa iyo. Ang asparagus ay parang kaibigan na marunong magpahinga. Mabuti sa katawan kapag kinain sa tamang oras. Pero kapag pinilit sa gabi, pwedeng maging dahilan ng pagod at panganib. Number 1. Tomatoes, kamatis. Kamatis, simbolo ng kalusugan at pagiging light meal. Madalas nating naririnig, magkamatis ka pampalinaw ng balat at puso. Totoo naman. Pero pag tumanda na ang katawan, nag-iiba ang reaksyon nito. Alam mo bang ang simpleng kamatis ay pwedeng magdulot ng biglaang hilo o stroke-like symptoms kapag mali ang oras o dami ng pagkain? Ang kamatis ay kabilang sa tinatawag na nightshade family. May taglay na mga compound gaya ng histamine, tyramine, at solanine. Kapag pumasok ito sa katawan ng mga seniors, pwede nitong palitawin ang inflammation at magpabago sa daloy ng dugo. Sa mas sensitibong ugat at utak ng mga may edad, nagre-resulta ito sa hilo, pamamanhid o paninikip ng ulo. Mga sintomas na kahawig ng mild stroke. Bukod pa riyan, acidic ang kamatis. Kapag sobra at gabi kinain, binabawasan nito ang calcium at magnesium sa katawan. Dalawang mineral na mahalaga para sa normal na galaw ng kalamnan at tibok ng puso. Kapag nawala ang balanse, pwedeng bumaba o tumaas bigla ang blood pressure habang natutulog. Hindi ibig sabihin, iwasan mo na ang kamatis. Kailangan lang ang tamang oras at paraan ng paghahanda. Tips para ligtas. Lutuin ng maigi ang kamatis. Nababawasan ang solanine at mas nailalabas ang lycopene, antioxidant. Iwasan ang mabigat na tomato-based meal sa gabi. Kainin sa umaga o tanghali at ipares sa magnesium-rich foods tulad ng kalabasa seeds o spinach. Ang kamatis ay parang araw. Nagbibigay buhay kapag tama ang oras, pero nakakapaso kapag nasobrahan. Sa edad 60 pataas, piliin ang balanse para manatiling ligtas ang puso at utak. Kung narinig mo lahat ng 9 na gulay na yan, baka napaisip ka, paano na? Akala ko healthy lahat ng gulay. At tama ka. Healthy pa rin sila, pero ang katawan mo, hindi na tulad ng dati. Habang tumatanda tayo, nagbabago ang bilis ng metabolism, ang tibay ng ugat, at ang kakayahan ng kidney at puso. Ang mga pagkaing minsan ay tulong sa edad na 40, minsan ay nagiging pasanin sa edad na 70. Pero hindi ito dahilan para matakot. Ang sikreto ay hindi pagbawal kundi pag-unawa. Hindi lang tungkol sa kung ano ang kinakain mo, kundi kailan, gaano karami at kasabay ng ano. Ang salad sa tanghali ay gamot. Pero ang parehong salad sa gabi, pwedeng magpalapot ng dugo. Ang bawang sa luto ay proteksyon. Pero ang garlic supplement na sinabayan ng maintenance, pwedeng maging panganib. Ang mga simpleng adjustment, tulad ng tamang oras ng pagkain, sapat na tubig at paghingi ng payo sa doktor, ay makakapagligtas ng maraming taon ng kalusugan. Dahil sa dulo ang layunin natin ay hindi lang humaba ang buhay, kundi gumanda ang pakiramdam habang nabubuhay. Ang pagkain ay parang karunungan. Kapag ginamit ng tama, nagbibigay lakas. Pero kapag ginamit ng basta-basta, pwedeng magdulot ng tahimik na pinsala. Kaya alamin, pakinggan at igalang ang katawan mo. Dahil yan ang tunay na sekreto ng elderly wisdom. Alin sa 9 na gulay na ito ang madalas mong kainin? May plano ka bang baguhin ang oras o paraan ng pagkain mo? I-comment mo sa ibaba. Baka makatulong ang karanasan mo sa ibang senior. Kung kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, paki-like, subscribe at i-share para mas marami pang matulungan nating Pilipinong seniors.